Ikaw ba ay isang taong hindi marunong makipagkapwa, mapanglait, walang pagkaalang sa iba, na hindi iniisip ang pag-aaral at ang kinabukasang pwede mong mapala? Narito't mga ka-idol, ako'y muling samahan. Isang istorya magbibigay ng aral at inspirasyong ating magigisnan. Kilalanin natin si Jared. Ang kaisa-isang anak ng mag-asawang negosyanteng si Ramon at Sandy. Dahil nag-iisa at solong anak si Jared, lumaki itong nakukuha ang lahat ng kanyang hilingin at gustuhin. Subalit, salat siya sa pagmamahal at pagkalinga ng isang magulang. Dahil laging abala ang mga ito sa kanilang negosyo at halos minsan lang niya nakakasama ang mga ito. Dahil dito, lumaki si Jared na masama ang ugali dahil sa pagka-spoiled at kakulangan ng pagsubaybay at pag-aaruga ng isang magulang. Lumaki siyang mapagmataas, walang pakikipagkapwa at paggalang sa iba. Ang mga kasambahay nila ay lagi nitong inaaway, sinisigawan at pinapagalitan sa kahit isang maliit o simpleng bagay lamang. Pinandidirihan niya at nilalait ang mga pulubi at mga may maruruming katawan na trabahador na kanyang nakakasalubong o nakikita sa daan. Kahit mga kamag-anak ay ganon din ang naging pagtrato ni Jared. Ang mga taong lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong ay pinagtutulakan at pinagtatabuyan, sabay lalaitin pa. Dahil na din dito, hindi na nagawang mag-aral ni Jared dahil napasama siya sa barkada at wala nang school ang gustong tumanggap sa kanya. Nalaman ito ng kanyang mga magulang na nasa ibang bansa ng mga panahon yun dahil sa kanilang business. Pero sinabi lang ng mga ito na hayaan muna at kakusapin na lang nila ito at ipapasok sa paaralan ulit pag uwi nila ng bahay. Ngunit natagalan bago sila nakauwi at taon ang lumipas at nagpatuloy na ganito ang ugali na Jared. Isang araw habang galing si Jared sa pamilya sa isang mall ay nakaramdam ito ng gutom. Kaya agad siyang pumunta sa isang restaurant na nadaanan nila. Pagpasok doon ay agad siyang naupo sa isang mesa at tinawag ang waiter upang umorder. Waiter! Sir, good afternoon po, sir. Pahingi nga ng menu nyo at gutom na ako. Sir, ito po, sir. Ang specialty po namin dito ay bulalo. Baka gusto nyo subukan. Sarap ito, sigurado, sir. Okay, sige, bigyan mo ako ng isa. Saka nito, tapos ito, at ito. O, tumahan mo na konting kilis at gutom na talaga ako. Okay? Sige po sir, pahintay na lang po sir. Prepare lang po namin. Makalipas ang halos 5 minuto pa lamang, ay nakaramdam na ng galit at tinipagad si Jared nung hindi pa dumating ang kanyang order. Kaya tinawag nito agad ang waiter. Hoy, sabi ko bilisan mo di ba? Nasaan na ang order ko? Bakit hanggang ngayon wala pa? Preparing pa po siya kasi may mga customer pa din pong mas nauna sa inyo. Sorry po talaga sir. Hindi ko kailangan ng mga reason mo. Ang kailangan ko ay ang order ko dahil talagang nagugutom na ako kaya bilis-bilisan mo. Napansin ng manager ng restaurant ang pangyayari kaya lumapit ito sa dalawa habang patuloy na sinisigawan ni Jared ang waiter. Sir, good afternoon po. Ako po ang manager dito. Ano po ba ang problema? Ganito ba talaga kabagal ang servisyo nyo dito? Yung waiter nyo sobrang bagal, puro reason pa. Hanggang ngayon wala pang pagkain ko, gutom na ako. Sir, pasensya na. Working student kasi yun. Wala pa siyang pahinga kaya siguro pagod na. Papauna ko na lang yung order nyo. Hintay na lang po sir ha. So ano ngayon kung working student siya? Hindi ko kasalanan kung kailangan pa niyang magtrabaho para lang makapag-aral. Ang mga kagaya kong madaming pera kahit hindi na mag-aral walang problema. Ibili ko at nagagawa ang lahat ng gusto ko. Pagkasabi nun, ay dumating ang waiter dala ang kanyang order na pagkain. Pero sinadya niyang pati rin ito na naging dahilan upang matumba ito at matapon ang lahat ng pagkain na dala-dala nito. Tapos ay sinabihan niya itong, kasalanan mo yan. Ang lampa mo kasi. Bayaran mo lahat yan. Sa iba na lang ako kakain. Sabay tumalikod at umalis na si Jared sa restaurant at lumipat sa ibang kainan. Hinayaan na lang ng manager at waiter ang pangyayari para makaiwas sa gulo at hindi matakot ang iba pa nilang customer. Lumipas pa ang mga taon. Nagkaasawa at nagkaanak si Jared.
pero hindi na niya nagawa pang makapagtapos ng kanyang pag-aaral at nanatiling nakaasa lamang sa pera ng kanyang mga magulang. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring magbabago ng lahat. Nasa biyahe noon ang kanyang mga magulang at pauwi na sa wakas sa kanilang tahanan nang biglang masagasaan ng isang truck ang kanilang kotseng sinasakyan. Masama at agaw buhay ang mag-asawa. Nakaumato sa mga ito at walang malay. Malaking halaga ang kinailangan para sa gamutan, kaya halos naubos ang ipon nila at pati ang kanilang negosyo ay napabayaan. At dahil wala namang alam si Jared dito at hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral, nalugi ang kanilang negosyo. Halos maubos na ang lahat sa kanila. Naibenta nila halos ang lahat ng kanilang ari-arian, mga lupain, alahas, at naubos ang kanilang pera. At makalipas nga ang buwan, ay tuluyan niyang pumanaw ang kanyang mga magulang. Hindi malaman ni Jared ang gagawin ng mga oras na yon. Kung paano sila mabubuhay, kung saan siya kukuha ng ikabubuhay. Sinubukan niyang lapitan ang kanyang mga kamag-anak. Pero hindi siya tinulungan ng mga ito. At sinabing, nung kami ang humihingi ng tulong sa iyo, pinagtutulakan mo kami at nilalait pa. Ang mga barkada naman niya ay sinabing nasama lamang sa kanya dahil sa kanyang pera. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho pero nahirapan siya dahil na hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. At dahil wala na siya kahit ano, iniwan din siya ng kanyang asawa at sumama ito sa ibang tao na may pera. Wala nang natira kay Jared kahit ano maliban sa anak niya na nagsisilbi na lang niyang dahilan para mabuhay. Noon din lang nalaman ni Jared at naunawaan ang kanyang mga pagkakamali na kung sana ay natuto siya makipagkapwa, na kung sana ay nagtapos siya ng kanyang pag-aaral, at kung sana humanap siya ng totoo at tunay na kaibigan. Sana hindi ganito. Sana hindi ganito ang dinadanas niya. Pero nagpatuloy si Jared sa paglaban sa buhay para sa kanyang anak. Hanggang sa nakahanap nga siya ng trabaho sa isang kainan. At nagtrabaho doon bilang isang waiter at pumayag naman ang may-ari nito. Isama niya ang kanyang anak. Naalala niyo tuloy noon ang waiter ay hinamak niya. Pinagsisisihan niya yun. Pero hindi pa dito natatapos ang mga pagsubok na susubok kay Jared. Isang araw pagkatapos ng kanyang trabaho, habang naglalakad sila ng kanyang anak pauwi sa kanilang tahanan, bigla itong hinapo at nahirapang huminga. Kaya agad sinugod ni Jared ang kanyang anak sa ospital upang patingnan. Doon nalaman niya na may sakit ang kanyang anak sa puso. Kailangan agad itong maoperahan at malaking pera ang kailangan. Muling bumagsak ang mundo ni Jared ng mga oras na yon. Hindi niya alam ang gagawin. Tulala siya at pansamantalang naglakad palabas ng ospital hanggang sa napadaan siya sa isang simbahan. At doon siya nagdasal na humingi ng tawad at nanalangin para sa kaligtasan ng kanyang mahal na anak. Matapos yun, ay umuwi muna si Jared sa bahay upang kumuha ng mga gamit ng kanyang anak. Pagbalik ni Jared sa ospital ay agad siyang sinulubong ng isang nurse at sinabing ditong, "Sir, nagumpay po ang operasyon ng anak niyo." Nagulat si Jared sa kanyang nadinig, kaya agad niyang pinuntahan ang kanyang anak sa kwarto at agad siyang sinalubong ng ngiti nito. Lumuluhang patakbo niyang niyakap ang kanyang anak, patuloy ang pasasalamat niya sa Panginoon. Salamat sa biyayang inyong ibinigay. Salamat dahil pinagaling niyo ang aking anak. Muling lumapit ang nurse kay Jared habang yakap-yakap nito ang anak nito at tinabot ang isang papel at sinabing ito ang kailangan niyang bayaran. Muling nagulat si Jared dahil 550 pesos lang ang nakalagay dito. Kaya tinanong niya ang nurse at nakakinting sinagot lamang nito na sa doktor na lang niya itanong. Sabay dumating ang isang lalaking nakasuot ng puting kasuotan at nakilala niya agad ito. Ito ay ang waiter na tinulok niya at hinamak noon sa isang restaurant. "Dok, di ba kayo yung waiter sa restaurant dati?" Gulat na sabi ni Jared. "Opo sir, ako ang waiter noon sa restaurant na naging doktor ngayon at kumamot at nag-opera sa anak nyo at yung bill na hawak nyo ay ang halagang babayaran nyo nakatumbas ng halaga ng pagkain na natapon nung pinatik nyo ko noon." Napaluha na lamang si Jared at panay ang hingi ng tawad at pasasalamat sa doktor na nasa kanyang harap. "Patawarin niyo ako sa ginawa ko noon at maraming salamat sa ginawa niyo ngayon." Sinagot naman siya ng doktor at ito ang kanyang sinabi.
Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Dahil sa ginawa mo noon, lalo akong nagsumikap. Kaya naabot ko ngayon kung ano ang meron ako. At lalong hindi mo ko kailangang pasalamatan. Dahil ako'y ginamit lamang bilang instrumento upang ipaabot sa iyo ng Panginoon na mahal ka niya at hindi ka niya pababayaan. Dahil sa pangyayaring yon, naging isang mabuting magkaibigan si Jared at ang doktor. At tinulungan ng doktor si Jared hanggang sa magkaroon ulit siya ng maayos na buhay. At ngayon nga si Jared ay natuto ng makipagkapwa, tumulong sa iba nang hindi humihingi ng kapalit at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na binigay sa kanya ng ating amang lumikha. Ang istoryang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tamang paraan ng pagpatnubay at pagkabay natin sa ating mga anak, ng kahalagahan ng edukasyon, ng pakikipagkapwa at paggalang sa iba. Kahit kailan ay hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, na kahit minsan ay hindi siya napagod sa pagbibigay sa atin ng kanyang mga biyaya. At muli mga ka-idol, hanggang dito na lamang. Magkita-kita tayong muli. Susunod na mga istorya at tula na ating pang malilikha na magbibigay sa atin ng aral at inspirasyon. Maraming salamat.